So, ano tong data transfer object? So, ito daw yung object na kung saan hindi mo na kailangan na ito yung object na kung saan hindi mo na kailangan i-provide yung napakaraming information. Diba? Yung halimbawa pangalan lang o yung picture lang nung yung facial o yung facial recognition lang nung tao ang kailangan mo. Pero minsan kasi kaya nga tayo may CQRS kasi yung length, kung minsan pag sinabi mong length, yung mga kailangang information, yun yung nakaka-apekto sa data transfer object. Kaya nga ginawa yung CQRS, yung Command and Query Responsibility Segregation. Kumbaga, inutusan, nag-query, ibig sabihin kasi ng query, ilalabas lang ng database, pero may responsibility sila na i-segregate yung ilalabas nila dun sa in-update na information. So yun yung i-explore natin bukas, kasi sa C# at saka sa I presume o assume na sa VB.NET may ganyan na rin kasi meron na yan sa C#. No, so kung gagamit kayo ng VB.NET and yung latest versions noon, diyan natin ma-encounter yung data transfer object. Kaya pala nung gumagamit ako ng VB.NET, meron akong options na wow, ang ganda nito pero parang ang hirap. So yun pala yun. Yung CQRS pala yun, and then itong binablog natin ngayon, data transfer object. So i-explore pa natin yan. So butit meron tayong natututunan. It took me nung nagme-mentor ako sa COMSA, it took me 8 years. It took me 8 years bago ko na yung pinag-aaralan ko pala ay CQRS at itong data transfer object back in 2016. So ano na ngayon? 2024 na. So 8 years. If precisely, if my memory serves me correct, January din yan. So exactly 8 years na. So, ganun katagal bago ko nalaman. No? So, yun yung mga bago sa IT tsaka sa COMSAI na nalalaman natin ngayon. So, yun lang po.